ay hango sa kwento ni Maris. Ayan, itong si Maris ay isang guro or teacher sa kanilang bayan. At napakabait nito ni Maris dahil simula noong mapilay or maaksidente ang kanyang ama, siya na ang nagtaguyod sa pagpapaaral ng kanyang mga kapatid. So, pangalawa siya sa magkakapatid kasi yung kuya niya ay may asawa na din, kaya kunti na lamang ang naibibigay or share sa kanilang family. At siya ay dalaga pa at may trabaho naman siya bilang teacher, kung kaya siya ang tumutulong sa kanyang ama at siya na ang lahat na nagagastos sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. So ngayon, itong isa niyang kapatid ay nag-graduate, kung kaya naman nagmamadali siyang umuwi para umabot siya. At ngayon, itong si Maris ay dalaga at wala pa ding boyfriend since birth. Kasi nga ay busy siya at gusto niya mapagtapos muna ang lahat ng kanyang kapatid at mag-aasawa siya pag nakatapos na lahat ng kanyang kapatid. So, kaya hindi siya nangangarap na magka-boyfriend or hindi siya nag-entertain ng mga nanliligaw sa kanya. Maraming nanliligaw sa kanya pero sinusupladahan niya lamang. So, isang araw itong si Aling Victoria ay nakasalubong ni Maris pagka-out niya sa school at kinausap siya nito na may anak daw itong si Aling Victoria na nasa Manila at wala pa ding asawa. Ay nasa 35 or 30, basta nasa 35 years old na ata yung lalaki or 30. So, ayun, isang araw itong si Aling Victoria ay pinauwi niya ang kanyang anak dahil nagsinungaling ito na may sakit nga ito. At itong si Maris ay habang naglalakad siya, natakot itong si Maris dahil may nakatingin sa kanyang lalaki at sama daw makatingin. So, hindi niya alam na yun pala ay sino nito na anak ni Aling Victoria. At nung nasa bahay na itong si Maris, itong si Nonito ay pumunta sa kanilang bahay at nagpakilala na siya ay si Nonito Fernandez, na siya ay anak ni Victoria Fernandez. Kung kaya naman ay hindi naman ito sinupladahan ni Maris at pinatuloy niya ito sa kanyang bahay nang hindi niya nga alam kung bakit niya ganun niya tinrato ang lalaking yun. Kasi palagay ang loob niya doon at mabait naman ito. At ngayon ay sila ay naging isang mabuting magkaibigan at yun ay nahantong nga sa isang pag-iibigan. At ngayon, itong si Maris at si Nonito ay naging ganap na mag-boyfriend at mag-girlfriend. Pero may isang kondisyon si Maris, mahalikan lamang siya sa labi nito kapag siya ay hinarap na nito sa altar or pagkatapos na ng kanilang kasal. So, yun ang naging kondisyon ni Maris kasi hindi pa siya mag-aasawa. So, balit isang araw naman itong si Nonito ay gustong-gusto ng pakasalan siya. Marami itong plano sa kanila at masyado itong nagmamadali. Pero, yun ay ayaw ni Maris. At ngayon, sinabi naman ni Maris lahat ng kanyang plano na mag-aasawa siya kapag nakatapos na ang kanyang mga kapatid. At ito namang si Nonito ay parang hindi na makapag-antay. So, nagkaroon sila ng argument or hindi nagkaunawaan. Kung kaya naman tinanggihan ni Maris ang alok nitong ni Nonito na magpakasal sa kanya at yun ay ikinagalit ni Nonito at pumunta pa ito si Nonito sa kanyang kung saan siya nagtuturo ng lasing at kinukulit siya nitong magpakasal sa kanya at binasted niya ito. Hindi niya ito pinakasalan si Nonito, kung kaya naman kinaumagahan itong si Nonito ay umalis at bumalik na ng Maynila. Sinubukang habulin ni Marisa itong si Nonito sa bus station, subalit hindi siya nakaabot kasi nakaalis na ang bus na yun. Hinabol pa nga niya, subalit hindi siya narinig ni Nonito, kung kaya ay naghiwalay na sila. Subalit sa maraming taon na lumipas, itong si Maris ay hindi nag-entertain ng iba, hindi siya nagpaligaw sa iba, kung kaya tumanda siya ng dalaga.
At ngayon, pakalipas ng 2 taon na balitaan niya na lamang na itong si Nonito ay ikakasal na sa ibang babae. At iyon ay si Nems. Na itong si Nems ay katrabaho ng kapatid ni Nonito or ka-office mate. So, ayan, itong si Maris ay naiyak at hindi pumunta sa kasal nitong si Nonito. Nasaktan siya ng labis. At ngayon, nakapag-asawa na si Nonito at itong si Maris ay nag-decide na pumunta siya ng Manila. Doon siya magtrabaho. So, naglagi doon si Marisa dahil itong si Maris ay muntik ng ma-rape or kasi pinwersa siya ng manliligaw niya doon sa probinsya, kung kaya naman pumunta ito ng Manila para doon siya magtrabaho. At doon habang nagtrabaho itong si Marie sa Manila, itong naman si Nonito ay nagkita sila sa Manila. At doon ay mahal na mahal pa din ni Nonito itong si Marie. Subalit umiwas dito si Maris dahil may asawa na ito. At ngayon, nag-decide na din itong si Maris para makaiwas dito kay Nonito. Umuwi uli ito ng probinsya at nagtrabaho siya sa simbahan. Nagsilbi si Marie sa simbahan kahit maliit ang kanyang sahod dahil tapos na din ang kanyang mga kapatid. At ngayon, itong si Nonito ay bumisita sa probinsya kasama ang kanyang asawa na si Nems at bumisita din sa bahay ni na Maris. At ayun, itong si Nems naman ay alam niya kung gaano kamahal ni Nonito itong si Maris. Subalit nagsama pa din at bumalik itong sina Nems at Nonito sa Manila kasi talagang ayaw ni Maris na maging kabit siya kahit gusto ni Nonito na magsama sila. So sa pangatlong pagkakataon, nakita ni Maris na lumayo sa kanya itong si Nonito kesa naman magkasala sila kasi may asawa na nga ito. At pagkalipas ng ilang taon, 12 years ata, ay wala na silang komunikasyon ni Nonito at muli silang nagkita dahil itong asawa ni Nonito ay namatay na 3 years ago. At yun ay bumalik itong si Nonito sa probinsya at nagpakita dito kay Maris at doon ay nagpropose ulit itong si Nonito na magpakasal silang dalawa at hindi na tumanggi itong si Maris dahil wala na din itong asawa, byudo na. So ayun, nagpakasal silang dalawa, kung kaya naman silang dalawa ulit ay nagkatuluyan. So sila talaga ang itinadhana kung kaya naman sila ay magpakasal at pumayag na din ang ina nitong si Maris. So ayan, masayang-masaya ang kwento nitong dalawa kasi kahit marami ang pinagdaanan nila, pagsubok, ay sila pa rin ang nagkatuluyan. Kahit nakapag-asawa na itong si Nonito, ay gumawa pa rin ng paraan para sila pa rin ang magkatuluyan. Hindi niloko ni Nonito si Nems kasi naging masaya pa din yung pagsasama nila ni Nems at Nonito kahit hindi niya ito masyadong mahal dahil mas mahal niya itong si Maris. Subalit nang mamatay itong si Maris, ay itong si Nems, ay kanyang binalikan itong si Maris. So, ayan guys, grabe ang pag-ibig ng dalawa at itong si Maris ay hindi talaga nag-asawa kung hindi si Nonito ang kanyang mapapangasawa. So, ayan, tinanggap ni Maris ang anak nito ni Nonito kay Nems at yun ay inangkin niya na parang niya ng sariling mga anak. So, ayan, maganda yung kwento na to at sana ay may natutunan tayo dito na kahit gaano katagal tayo mag-antay, may tamang tao para sa atin. So, ayan guys. So, thank you so much for watching and listening to my story. And this is only a review and reaction. So, huwag kayong magagalit. And see you next episode.